Sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea at mga patuloy na aktibidad ng mga dayuhang puwersa sa ating karagatan, isang mahalagang usapin ang muling nabuksan, ang patuloy na presensya ng mga military assets ng Estados Unidos sa Pilipinas, partikular na ang Nemesis missile system. Ayon sa mga ulat, posibleng hindi agad ito aalis sa bansa kahit matapos ang kasalukuyang balikatan exercises na taon-taon nating isinasagawa kasama ang Amerika. Posibleng manatili pa sa Pilipinas ang Nemesis missile system ng US kahit matapos na ang balikatan exercises. Samantala, malaki ang posibilidad na galing ng China ang mga submersible drone na narecover sa ating karagatan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Dumating na sa Pilipinas ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis missile system ng US. Hindi sinabi ng AFP ang eksaktong lokasyon, pero magiging bahagi ito ng balikatan exercises ngayong taon na magsisimula na sa susunod na linggo. Inaasahan namang mananatili sa Pilipinas ang Nemesis missile system kahit matapos na ang balikatan, gaya ng mid-range capability o Typhoon missile system na nasa bansa simula noong nakaraang taon at ginamit sa iba't ibang pagsasanay. If there's another exercise going in the Philippines shortly after Balikatan and that equipment is appropriate and requested for it by the AFP, we would certainly look to participate in that exercise as well, but it is here for exercise purposes. Full-scale battle exercises ang Balikatan 2025 at lalahukan ng 14,000 tropang Pilipino at Amerikano kasamang observers sa iba pang mga bansa. Inaasahan na ng AFP na magkakaroon muli ng komento ang China. We are agnostic to whatever reactions other countries may have with the exercise. But as I've always said, in all the previous exercises, every country, big or small, has the absolute and inalienable right to defend itself. That means that we also have a right to train for that defense and with the partners, our treaty allies. Samantala, mula sa 5 submersible drones na narecover sa iba't ibang bahagi ng karagatan sa Pilipinas, inilabas na ng Philippine Navy ang resulta ng 3 sa mga ito. Kabilang dito ang nakita sa Pasukin, Ilocos Norte noong July 2022, habang noong nakaraang taon naman sa Calayan Island at Initaw, Misamis Oriental. Base sa forensic analysis, ay may Chinese markings ang mga drone, kung saan isa ay may ginamit na China Telecom SIM card. Malaki raw ang posibilidad na galing at idineploy ito ng gobyerno ng China. There is a 55 to 80% likelihood that this was deployed by the Chinese Communist Party. Why 55 to 80%? Is because of the components inside. They have the capability to receive, to process, to store, and to transmit data through satellite communications to a station on land, to a mothership, or to other drones. Dagdag ng Navy, may implikasyon sa pambansang seguridad ang mga impormasyong maaaring nakuha ng mga drone. In today's generation of warfare, information is key. He who holds information will have an advantage. Any potential adversary who would like to harm our country would need to know the information. More importantly, since we are an archipelago, underwater information. Ikinabahala rin ng National Maritime Council at National Security Council ang natuklasan sa mga nakuhang drone. So, why are they here or why they've been used here? Again, for military and non-military purpose. So again, that's for intelligence gathering. Whether it's military or non-military, it's for intelligence gathering. So basically, that's how far they would like to venture into our maritime territory. Manufactured by China state organizations. So evidently, I think now we can conclusively say that these are Chinese underwater drones. And these are alarming because, as mentioned by Yusek Lopez, these are used for intelligence purposes. So this really shows the extent of the operations in the Philippines. Wala pang tugon ng embahada ng China patungkol dito. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ang isyong ito ay may malalim na implikasyon sa pambansang seguridad, diplomasya at paninindigan ng Pilipinas sa harap ng mga lumalawak na pagbabanta sa ating teritoryo. Hindi rin ito isang pangkaraniwang balita lamang. Sa harap ng mga report tungkol sa pagkakatuklas ng mga submersible drones na may Chinese markings, mga makabagong kagamitan na kayang magtipon at magpadala ng sensitibong impormasyon,
mas lalo nating kailangang pag-isipan kung sapat ba ang ating kakayahang ipagtanggol ang sarili nating bayan. Kung ang teknolohiya ng ibang bansa ay tahimik nang gumagalaw sa loob ng ating karagatan, dapat din nating tanungin ang ating sarili. Ano ang tugon natin? Sapat ba ang mga kasalukuyang hakbang ng gobyerno para mapanatili ang seguridad sa himpapawid at ilalim ng dagat? At kung may tulong na dumarating mula sa mga kaalyado nating bansa, gaya ng Nemesis Missile System ng Amerika, makatarungan ba na ito'y tanggihan o pagdudahan, lalo na kung ang layunin ay pagpapalakas ng ating defense posture? Ang balikatan exercises ay hindi lamang pagsasanay. Ito ay bahagi ng mas malawak na ugnayang militar sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. At sinasalamin nito ang hangaring patatagin ang ating depensa. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi mawawala ang mga tanong. Bakit ngayon? Ano ang implikasyon nito sa mga relasyon natin sa ibang bansa gaya ng China? At higit sa lahat, para kanino talaga ang mga hakbang na ito? Sa mga susunod na bahagi ng ulat na ito, susuriin natin ang mga detalyeng lumabas, ang potensyal na pananatili ng missile system, ang aktibidad ng mga dayuhang drone sa ating teritoryo, at ang posibleng banta sa ating pambansang seguridad. At mula rito, makikita natin kung ang mga hakbang ng pamahalaan ay sapat, nararapat o kulang pa sa harap ng mga banta na tila mas palihim at mas teknolohikal na ang anyo. Dagdag pa rito, ang pananatili ng ganitong sistema sa Pilipinas ay hindi dapat ituring bilang pagsuko ng ating kalayaan o soberanya. Sa halip, ito ay pagpapatibay ng ugnayan sa mga kasangga, lalo na sa panahong may malinaw na banta. Kinumpirma ng Philippine Army na nasa bansa na ang Nemesis anti-missile ship ng Estados Unidos. Magiging bahagi ito ng isasagawang balikatan exercise na magsisimula sa susunod na linggo. The Nemesis, I will confirm that it's already in country. I will not say where, but it is going to participate. It's going to be part of the exercises. Matatandaang ipinangako ni US Defense Secretary Pete Hegseth nang bumisita ito noong March 28 na magde-deploy sila ng mga advanced capabilities sa bansa. Kabilang na ang Nemesis anti-missile ship para sanayin ang mga Pilipinong sundalo upang matugunan ang mga banta sa bansa. Ang Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ay isang ground-based anti-ship missile system ng US Marine Corps. Isa itong mobile missile launcher na maaaring gamitin sa mga baybaying lugar upang pigilan ang barkong pandigma ng kalaban mula sa lupa. Kaya nitong tumama sa layong higit sa 100 nautical miles. Noong nakaraang taon, naunang idineploy sa bansa ang MRC o Mid-Range Capability Missile ng Estados Unidos na ginamit sa Salaknib exercise kung saan binatikos ito ng China. Isasagawa ang balikatan exercise sa operational area ng Western Command at Northern Luzon Command mula sa Palawan hanggang sa Batanes. Sinagot naman ni General Lohico ang anumang reaksyon ng China ukol dito. Every country, big or small, has the absolute and inalienable right to defend itself. That means that we also have a right to train for that defense and with the partners, our treaty allies. So what we are just doing is in consonance with our mutual defense treaty. Natanong din kung mananatili sa bansa ang Nemesis pagkatapos ng balikatan. Ito ang tugon ng sundalo ng US. If there's another exercise going in the Philippines shortly after Balikatan and that equipment is appropriate and requested for it by the AFP, we would certainly look to participate in that exercise as well, but it is here for exercise purposes. Lalahukan ang pagsasanay ng nasa 14,000 sundalo. 9,000 mula sa Estados Unidos, 5,000 mula sa AFP at 200 na Australian Defense Force. Kabilang naman sa magiging observer ang Japanese Defense Force, Czech Republic, Poland at Colombia. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi ito usapin ng pagiging sunod-sunuran, kundi ng pagiging matalino na sa kabila ng limitadong kakayahan natin sa ngayon, pinipili natin ang mga hakbang na makatutulong para mas mapalakas ang ating depensa, habang unti-unting pinauunlad
ang ating sariling kakayahan para sa hinaharap.